Magandang gabi po sa ating lahat. Kahit late na po tayo ay meron pa rin po tayong daily words of encouragement dahil po kararating-rating lang po namin kani-kanina from Candon dito po sa Batac City para po sa amin pong back to school fellowship sa bukas po. Kaya't medyo late po tayo pero meron pa rin po tayong matututunan na words of encouragement from the Word of God. Yan po ang maganda sa online kahit nasaang lugar tayo. Pwede po tayong magkaroon ng connection sa Panginoon through this Facebook Live. Tayo po manalangin muna bago po natin basahin ang ating text. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na pwede pa rin kayong mag-aral ng inyong salita. Kahit nasaang lugar po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig. Sama silang lugar, Panginoon, sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kayo po ang maitaas. In Jesus' name I pray. Amen. Basahin ko po ang ating text dito po sa very familiar passage in the Bible, Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yan po ang pamagat po natin ngayong gabi. Thou shalt have good success. Paano po tayo magkakaroon ng success sa buhay na ito? Ang sinasabi po ng Biblia ay good success. Hindi lamang po success, kundi meron po siyang pronoun na, pronoun po ba yan? Tama po ba ako? Good. Success, mga kapatid. Kaya't napakaganda, or tama, adjective pala. Alright? So, good success. Hindi lang po success, pero good success. Sapagkat marahil ang pagka sila po ay nakabili ng cellphone, sasabihin nila success, di ba? Nakabili sila ng sasakyan, success. So maaring success 'yun. Meron nga po yung nagnakaw sa bangko, sasabihin niya success. Meron nga yung yung talagang masakit na yung tiyan niya, malayo pa yung bahay niya. Talagang lumalabas na yung sumasakit na yung tiyan niya, talagang magbabawas na siya Talagang binilisan niya ang lakad hanggang nakarating sa CR. Sasabihin niya, success, di ba? Pero ang sabi po ng Biblia, dito po sa Bible, gusto ng Panginoon, hindi lang po success, kundi meron pa siyang good, na success. Yung talagang biblical success na tinatawag. So, paano po tayo magkakaroon ng success? Sabi ng Biblia dito, this book of the law, kailangan po natin ng manual. Ano yung manual natin? The Bible, the book of the law. Alright? The Bible. Pag bumili po tayo ng appliances, or cellphone, or anumang mga appliances, meron po yan tinatawag na manual, mga kapatid. Di ba? So, bakit merong manual? Sapagkat para ituruan niya tayo paano i-operate yung appliance na yon, di ba? Ang nangyayari po kasi, ganito po ang ginagawa natin. Hindi natin binabasa yung manual, tapos ino-operate natin sa sarili nating kaalaman, tapos pag nagka-trouble, nasira, saka natin babasahin yung manual, di ba? Kailan natin babasahin yung manual? Pag may sira na. Pero dapat po, basa muna ng manual bago i-operate yung appliance na yon or gadget na yon. Tingnan nyo po ang buhay ng tao, ganyan po Bago siya pumunta sa manual ng salita ng Diyos, sinusubukan niyang i-operate yung sariling buhay niya sa pamamaraan niya. Kaya nga po nasisira Kaya nga po nagkakamali. Kaya nga po napupunta sa maling direksyon sapagkat meron siyang sariling pamamaraan muna bago niya pinuntahan ang manual. Sa katunayan po, pagtandaan natin na God created us at siya yung author ng buhay ng tao. Therefore, merong manual din po ang buhay natin So bago po natin sundin at gawin yung sariling diskarte at pamamaraan po natin ng buhay, punta muna tayo sa manual sapagkat God is the author of life. Therefore, He has the manual for life. At pag sinunod po natin yung manual na yan, mga kapatid, sigurado pong mag-ooperate ang ating buhay na maayos. Bakit? Tama ang pag-operate ng buhay natin. Bakit tama? Sinunod natin yung manual ng Panginoon. Yan po ang sabi dyan, verse 8, this book of the law shall not depart. Pag sinabing shall not depart, wag lalayo.
'Di ba yung depart ay maglalayo, 'di ba? So, shall not depart. Wag dapat lalayo. Out of your mouth, sabi ng Biblia. Dito sa bibig mo, hindi dapat mawawala ang salita ng Diyos. So, kung hindi lalayo yan, anong gagawin mo? Thou shalt meditate therein day and night. So, pag sinabing meditate po, yung iisip-isipin mo, so kailan? Day and night. Araw-araw po. Kaya nga na meron tayong daily words of encouragement para araw-araw nating napapakinggan ang salita ng Diyos. Ito, gabi lang ito pero ang sabi dito, day. Kaya nga po, dapat meron din po tayong meditation, reading ng Word of God sa umaga, at sa gabi. Bakit? Pag ginawa natin yan, tapos sabi dito, that thou mayest observe to do. Pag naobserbahan natin, gawin natin. Di ba? Kung tayo po ay alam natin mag-soul winning, gawin natin. Kung alam natin mag-pray, gawin natin. Kung alam natin maging masipag, gawin natin. Alright? Kasi sabi dyan, observe to do according to all that is written therein. Lahat ng nakasulat sa Biblia. At alam niyo po yan, pagka mineditate natin at ginawa ang sinasabi ng manual ng salita ng Diyos, ito na ngayon ang resulta. For then thou shalt make thy way prosperous. Magiging prosperous ang buhay mo. Di ba pag December, meron tayong batian na Merry Christmas and a Prosperous New Year. So, taon-taon po, every December, binabanggit niya nga yon. Pero after 20, 30 years, hindi pa rin prosperous. Bakit? Hindi sinusunod ang manual So, ang sabi ng Biblia dito, para magkaroon tayo ng prosperous way, and thou shalt have good success, para magkaroon po tayo ng good success, so, sabi ng Biblia, wag aalis ang salita ng Diyos sa atin. I-meditate po natin yan day and night. At pag na-meditate natin, gawin natin. Tatlong bagay po dito Una, hindi dapat mag-depart ang salita ng Diyos sa atin. Pangalawa, meditate day and night. Pangatlo, observe to do, sabi ng Biblia. At pag ginawa mo yan, ang result, prosperous life at good success. Ulitin ko po Una, ay kung gusto natin magkaroon ng prosperous life at good success, ito po yung formula. Una po, yung Word of God, yung manual natin, hindi dapat mag-depart sa atin. Pangalawa, meditate day and night. Pag-isipan mo, pagbulay-bulayan, yun ang meditate. Pangatlo, observe to do. Pag ginawa natin yan, sisiguraduhin ko po, ang ayon sa salita ng Diyos dito po is, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success, di ba? So magkakaroon tayo ng good success. Mary Christer Lozano. So magandang gabi sa iyo, okay? So ikaw ay estudyante pa lang ito, pero naniniwala ako na ang goal ng bawat estudyante ay gusto nilang prosperous life at good success. At meron po tayong manual upang yan po ang ating susundin at tunay nga po na makakamtan natin ang prosperous life at good success na gusto ng Diyos para po sa atin, mga kapatid. Hindi po yung pamamaraan natin. Tingnan niyo po ang mundo ngayon. Nagkaroon masteral degree, na doctoral degree, at naluklog sa kapangyarihan. Nung may kapangyarihan na, dahil mataas ang pangunawa niya sa accounting or sa mathematics, ayun, nag-corrupt. So, hindi po yung ganun. Sasabihin niya, success ang korupsyon ko. Success sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi success yun di ba? Kasi po, ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, good success, mga kapatid. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay, na makamtan nga po namin ang gusto niyo sa amin na prosperous life at good success according to your manual, our operating system, O God. Nasabi niyo, hindi mag-depart, hindi lalayo ang inyong salita sa aming bibig, at i-meditate namin day and night, at gawin, i-observe to do according to all that is written therein, and you promise us the result is, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Help us to obey you, O God. Salamat po sa lahat. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig. In Jesus' name I pray. Amen. So magandang gabi po, Brother Timothy John Sagid. See you tomorrow, Brad, at dyan sa ating Back to School Fellowship. And Mary Christer Lozano from Candon City. At iba-iba pa pong nakikinig sa gabing ito. God bless. By the way po, kasama ko po ang ating delegates dito galing
Candon City. Oho, dito sa sila. Meron po kaming fellowship bukas po. Nagkakape lang po kami ngayong gabi. Okay? So, see you po on our next episode. God bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat.